Hi guys! Andito po tayo ngayon para pag-usapan ang mga patakaran ng Saudi sa loob ng bahay. Okay? Itong video po nito ay ginagawa ko para sa mga baguhan para sa mga nagpaplanong gustong mag-abroad. Okay? Sana po ay mapanood nyo po ito para naman magkaroon kayo ng mga idea kung ano po yung mga dapat nyong gagawin pagdating nyo po dito sa Saudi. Ang Saudi po ay isa sa mga bansa na pinaka-stricto sa lahat ng bagay. Kaya dapat ko pong isi-share sa inyo kasi po nagtatrabaho na po ako dito halos mga almost 13 years na ako nagtatrabaho dito sa Saudi, kaya alam na alam ko kung ano yung mga dapat at ang hindi dapat gawin dito sa Saudi. Okay? Teka, sandali kaya ang aking sound magulo. Okay? Ang atin pong pag-usapan ngayon ay ang mga patakaran dito sa loob ng bahay. Kung ikaw pa'y magtatrabaho sa loob ng bahay ng mga Saudiya, ang i-share ko po sa inyo ay ang mga ilan lang sa mga patakaran nila dito para malaman nyo po bago kayo magpunta dito sa Saudi at nang ma-aware kayo sa mga gagawin nyo na mga dapat at mga hindi dapat nyo dapat gawin. Okay? Sige, umpisahan na natin. Ang una-una, pag nagtatrabaho ka sa loob ng bahay, ang una-unang kailangan gawin mo ay ang tingnan nyo ang pananamit nyo, kasi dito po bawal ang mga body fit na mga damit sa loob ng bahay. Okay? Halos lahat dito ay mga nagsusuot ng mga uniform. Pwera na lang kung siguro kung may mga mababait kayong mga amon, hindi na kayo dapat mga uniform, pero almost lahat po dito ay nagsusuot ng mga uniform. Kasi bawal yung magsusuot ng mga body fit dito. Alam niyo ng mga Arabo, mga sensitive yan sa mga babae. Alam mo sa bansa nila kasi hindi sila free. Yung mga babae dito hindi free na magsuot ng mga damit na mga damit na mga sexy. Siguro masusuot lang yun ng mga Saudi ang mga babae pag sa loob ng bahay, pero pag sa labas dapat po nakaabaya, yung itim na abaya na sinusuot na may dalang tarha. Yun ang mga sinusuot nila dito. Pati rin po lahat ng mga Pilipino, kahit ano pa mga ilahe ang pupunta rito ay nakaabaya. Kasi yan ang mga patakaran nila. Okay? Kailangan kayo magsuot ng mga uniform sa loob ng bahay nyo. Tapos, isa rin na bawal din ang make-up. Isa pa yan sa mga pinagbabawal sa loob ng bahay. Siyempre kasi alam nyo naman yung mga asawa ng mga Saudi ay mga silusa yan. Lalo na pagdating sa mga Pilipina. Kasi alam mo yung mga Pilipina, isa yan sa mga pinagsisilusa ng mga Saudiya, kasi nga tayong mga Pilipino ay malilinis sa mga katawan. Okay? Hindi yan tayo kagaya ng mga itim dyan, ng babaho, hindi halos maligo. Pero tayong mga Pilipino ay we used to take our bath how many times a day? 2-3 beses isang araw, lalo na pag tag-init, super init dito. Kaya yung iba mga Pinay, kami dito halos na hindi na alis sa CR pag naliligo pag kuras ng tag-init dito. Pero pag tanglamig, ay nako, I'm sure kinakambing yung iba. Yun na po yung pinag-usapan natin tungkol sa damit. At ang sunod na bawal ang mga make-up, syempre pinagbabawal yan kasi gusto ng mga amo, mga babae, sila lang yung mga magaganda. Okay? Tsaka bawal makipag-usap sa mga lalaki dito. Pinagbabawal yan dito makipag-usap sa mga lalaki kasi alam mo naman yung mga lalaki dito, pag kinausap mo, feeling nila gusto mo na rin sila. Kahit na nakipagmabutihan ka lang, makipagkaibigan sa kanila, may mga kahulugan na yan. Okay? Kaya iwas-iwasan natin, lalo na pag andyan yung mga amo natin, na huwag tayo makipag-usap sa mga taga-maniho, kahit sino yung mga trabador ng mga lalaki sa loob ng bahay. Tsaka yung sunod,
pagdating sa mga trabaho, bawal lang makupad. Okay, kailangan dito waswasan ng trabaho mga kababayan. Dito kailangan, bago ka pumunta ng abroad, siguraduhin mo na kaya mong harapin lahat ng mga pagsubok at lahat ng mga bagay na hindi na lagi mong ginagawa dyan sa Pilipinas, ay hindi mo yan magagawa dito pagdating dito. Dito lahat limitado para tayo mga bilanggo, okay? Kaya pinapayo ko yan sa mga mag-abroad. Mag-isip muna kayo ng million times kung kaya nyong isipin na kaya nyong mag-abroad. Kailangan mag-abroad kayo, matibay yung loob nyo. Kailangan na matatag. At talagang isipin mo na kaya mo to. Kung hindi mo kaya, kung nagdadalawang isip kayo, huwag ka na lang magtuloy. Okay? At hindi lahat naman ng mga amo na mapupuntahan natin mayroon naman mabubuti at mayroon naman masasama. Inshallah, lahat ng mga kababayan ko na dapat nagpaplano mag-abroad, maganda yung mga mapupuntahan nila, okay? Tapos, yun na, kailangan sa trabaho dito, kailangan pabilisan. Huwag mo na intindihin yung pagod mo. Intindihin mo paano mo matatapos ang lahat ng mga trabaho mo sa buong araw. Okay? Tsaka, sa inyo na yan. Siyempre, pagbaguhan kayo, naninibago kayo sa mga trabaho kasi hindi kayo sanay talaga sa mga trabaho. Kagaya ko rin dati, experience ko, first time. Wala akong alam sa trabaho. Nung tinuruan na ako ng amo ko. Pero nung nasanay na ako magtrabaho, ayun, marunong na rin ako mag-magic sa trabaho. Ibig sabihin na magic na yung ikaw na yung gumawa ng paraan para hindi ka mahirapan at mabigatan sa mga trabaho mo. Hindi ka masyadong mapagod. Kailangan isipin mo kung paano mo magicin yung mga trabaho mo na hindi ka masyadong mapuruhan sa trabaho, okay? Tsaka, isa pa, bawal makipag-eye to eye sa mga among lalaki. Yan guys, yan ang dapat nyong iwasan. Kasi, ang mga babaeng Arabo, napakasilosa, okay? As long na kaya nyong umiwas sa mga amo nyong mga lalaki, umiwas-iwas na kayo. Alam nyo naman yung mga lalaki dito, mga manyakis. Akala nila pag tinitigan sila, gusto sila. Kaya yan. Kaya minsan lalo na sa mga kababayan ko na may mga itsura nako, mag-ingat-ingat kayo dito. Kasi yung mga Arabo, walang patawad yan. Pag gusto nila kang hulihin talaga, gagawain sila ng paraan. Hindi ko kayo guys tinatakot, pero yung dapat lang iwasan nyo. As long na kaya nyong iwasan yung mga amo nyong lalaki, iwasan nyo pati na yung mga anak nila, mga binata, okay? Kung ano-ano man yung mga problema nyo sa loob ng bahay na dapat na sabihin nyo sa amo nyong babae, huwag kayo matakot. Okay? Tsaka, ang payo ko lang sa inyo guys, na lahat na mga kababayan kong nagpaplano mag-abroad, ay sana po ay lahat ng mga binanggit ko ng mga pinagbabawal dito ay sana ma-aware kayo. At sana nakatulong ako kahit konti na magbigay ng payo sa inyo na kung ano yung mga dapat nyong gagawin, okay? At sa susunod na naman nating episode ay pag-uusapan na naman natin ang mga bagay-bagay tungkol sa mga kung ano-ano lang dito. Pag-isipan natin isipin ko pa kung ano pa yung mga dapat ko i-share sa inyo bago kayo umalis, okay? Sana nakatulong tong video na to para sa inyo guys. Inshallah, na sa mga lahat ng mga kababayan natin na papunta na rito, inshallah na makahanap kayo ng mga mababait na amo. Okay? Yun lang guys. Sana nakatulong ako sa inyo kahit konti. Hanggang sa muli. Bye.